Di man sa pamagitan ng formal na peace talks, gusto pa rin daw makipag-usap ni Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza, sa mga rebeldeng komunista para isulong pa rin ang kapayapaan. Samantala, ang ilang residente sa mga liblib na barangay sa Mindanao nangangamba sa all-out war ng militar laban sa NPA o New People's Army. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, bagamat gumugulong na nga yung termination ng usapang pangkapayapaan at ramdam na sa ilang bahagi ng bansa yung tensyon ng posibleng muling pagsiklab ng labanan, hindi pa nga rin sumusuko yung mga negosyador ng bansa at patuloy pa rin umaasa na baka matuloy pa rin yung usapang pangkapayapaan or at least ay hindi tuluyang putulin yung ugnayan ng pamahalaan at ng rebelding grupo. Itinuturing na pinakamalaking accomplishment ng mga otoridad ang pagkakaaresto sa mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon noong 2014 sa Cebu. Sinasabing chairman sa Benito at Secretary General naman ng Kilusan si Wilma nang maaresto. Ngayon at muli silang ipinaaresto kasama ng iba pang pinalayang consultants. Hindi alam maging ng peace panel ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP kung sila ba ay susuko o muling magtatago. Mahirap mag-speculate eh. Tingnan natin kung ano mangyayari. 30 kasong nakasampa laban sa mag-asawa para sa kasong crimes against humanity na kinabibilangan ng multiple murder, murder at frustrated murder. Ang mga paratang pawan nilang pinabulaanan. Sa huling panayam ng GMA News sa mag-asawa sa Rome noong nakaraang buwan, nagpahayag na sila ng pangamba sa seguridad ng mga consultant nang matanong tungkol sa posibilidad na gawin ng peace talk sa Pilipinas. Masama yung karanasan namin nung isinagawa yung peace talk sa Manila nung panahon ni Cory, na naging subject lang sa surveillance yung mga engaged sa peace talks. Sa 19 na consultants na pansamantalang pinalaya para lumahok sa peace talks, kalahati nakasaad na laya sila hanggat hindi natatapos ang usapang pangkapayapaan. Kalahati naman, 6 na buwan lang ang itatagal ng piyansa at ngayong buwan dapat nakatakdang i-extend ang kanilang piyansa. 17 sa mga consultant na aresto noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. 2 na aresto at nakakulong mula pa noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Base sa kanilang profile mula sa NDFP, karamihan meron ding dinaramdam na sakit. Bago palayain noong Agosto, 6 sa kanila ay nakakulong sa Special Intensive Care Area ng Metro Manila District Jail sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. 3 ang nakakulong sa Camp Crame na kinabibilangan ng mag-asawang Tiamzon. Mismong si Pangulong Duterte man ang nag-utos na itigil na ang peace talks, hindi pa rin daw nawawala ng pag-asa si Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza. Dahil pabor naman daw sa kapayapaan ng Pangulo, baka pwede raw siyang payagang makipag-backdoor negotiation. We have no other way but to be optimistic, period. If you go into peace work, dapat optimistic ka talaga. Kung may mga setbacks as we are having now, continue to be optimistic and continue to work for peace. Pero ang militar, desidido raw sa idineklarang all-out war laban sa mga rebelde. Ang sinabi natin is tactical defeat ng New People's Army. We will degrade their capability to fight. Our government, hindi lamang sa bilang ng kanilang mga tauhan na ating pipiliting may baba. Either magapi, mamatay, sumuko. Gayunman, ayon kay AFP Chief of Staff Eduardo Año, ipagpapatuloy pa rin daw nila ang pakikipag-usap sa mga rebelde. Yes, that is one alternative, localized peace talk. In fact, there are some local commanders, NPA commanders, who are willing. Even during the ongoing peace negotiation. Kaninang hapon, nag-airdrop ng flyers ang militar sa Davao City bilang paghikayat sa mga rebeldeng sumuko na. Ang mga magnanais sumuko sa gobyerno, sasailalim muna sa pagsusuri bago matanggap ang mga benepisyo ng programa. Sa mga liblib na barangay naman sa Bayugan, Agusan del Sur na sinasabing pinamumugara ng mga rebeldeng NPA, nangangamba ang mga residente sa all-out war. Kapag nagkasagupaan daw kasi, apektado na naman ang kanilang kabuhayan. Sa experience lang nako dito, noon pa, hindi naman sila nananakit ng mga civilian. Yung mga lumad, nakatira sa bundok, yun na naiipit. Jessica, bagamat sumunod na nga sa proseso yung pamahalaan, gate pa rin ng NDFP na hindi pa rin pwedeng basta-basta arestuhin yung kanilang mga consultants. Yung kanselasyon ng JASIG at maging yung piyansa ng kanilang mga consultants ay hindi pa rin daw yan basihan para sila arestuhin. Pero syempre,
iba yung opinion dyan ng pamahalaan. So aabangan natin yung mga susunod na araw, Jessica, lalo pat hindi na nga natin mahagilap yung mga consultants ng NDFP. Jessica? Pero confirmed ba, Rafi, na may back-channel negotiations? Kasi we also haven't heard from the members of the government panel, no, si Secretary Bello, etc. Kasi 'di ba may medyo nabitin tayo dun sa iba yung tono ng pananalita nila dun sa medyo palaban na tono ni Pangulong Duterte nung the last time that you were able to interview them. Jessica, hindi natin makumpirma sa ngayon kung meron ng kasalukuyang nagaganap na backdoor negotiations, pero hindi tayo magugulat kung sa mga susunod na araw o sa mga susunod na buwan ay mangyayari yan dahil talagang open naman yung komunikasyon ng dalawang panig kahit na nga kay Pangulong Duterte ay may open communication or direct communication yung rebelding grupo. So gayon pa man, yung pananahimik ng GRP panel ay understandable, Jessica, dahil sila ay talaga napaka-optimistic na matutuloy pa rin yung usapang pangkapayapaan. Pero syempre, yung kanilang principal, ang Pangulo, ay talagang mainit yung ulo at talagang sinasabi niya na tigil na muna yung usapan, ayaw niya munang kausapin yung mga rebelde. So in that light, talagang tahimik naman muna sila, bagamat umaasa naman sila na tuloy pa rin yung usapan na Jessica. Si Secretary Dureza ba nakakadiretso kay Pangulong Duterte para pag-usapan itong peace talks, or ano bang protocol nila? Kailangan si Secretary Bello ang kumausap kay Presidente kasi the last time, di ba, parang mainit nga raw ang ulo ng Pangulo, so dapat pakalmahin muna bago sila humirit na baka naman pwede pang ituloy itong peace talks. May ganyan bang senaryo na nasasagap ka, Rafi? Jessica, kung pagbabasehan yung mga nakakausap nating mga members ng NDFP panel, meron silang mga sinasabi at binibigay ng mga impormasyon sa Pangulo, pero eventually hindi yun nasusunod. At iba nga yung binabanggit ng Pangulo sa kanyang mga speeches. For example, yung termination ng unilateral ceasefire ay hindi yan ang rekomendasyon ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process at maging ng NDFP panel. Ang gusto nila ay i-maintain yung ceasefire, pero iba yung binanggit ng Pangulo. Pangalawa, yung ituloy pa rin yung usapang pangkapayapaan, bagamat nagkakaroon na nga ng problema, may mga pag-atake na sinasabi yung New People's Army, pero biglang ang sinabi na ng Pangulo na tigil na yung usapang pangkapayapaan. So kung yan ang pagbabasehan, Jessica, kung meron mga direct na komunikasyon at open naman yung linya nila, mukhang iba talaga yung desisyon pa rin ng Pangulo kahit na ito yung mga sinasabi ng kanyang mga advisors sa Jessica. Okay, so it's safe to say na nasa hardball stage pa rin ang gobyerno. Yes, Jessica, talagang yan din ang binabanggit maging ng NDFP na talagang ramdam nila na matigas talaga yung paninindigan ng Pangulong Duterte na huwag nang ituloy yung usapang pangkapayapaan at yung action nga ng kanyang Defense Secretary ay talagang nag-back up dun sa pahayag ng Pangulo. Ang sinabi na ng Defense Secretary ay all-out war na. Ayan ay mga katagang hindi kumbaga freely binibitawan. Jessica, mabigat yan. Pero nabanggit yan ng Defense Secretary. So talagang ramdam na rin ng NDFP na talagang matigas sa ngayon yung panindigan ng pamahalaan na itigil muna yung usapang pangkapayapaan. Pero ang sinasabi nga ng NDFP, ng GRP panel, ay optimistic pa rin sila dahil nga sa history ng Pangulo at yung bilis ng usapan sa mga nakaraang buwan, naroon pa rin yung kanilang optimism, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.